Praise God. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. Tayo po ay mag-aaral sa salita ng Diyos bisan pa. At gayang dati, ito po ang inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Kamusta na po tayong lahat? So praise God, salamat po sa ating regular na mga kapatid na nakakasama natin dito sa ating Bible study. Please invite your friends, your loved ones, your family, your BFF, your classmates, your office mates. Imbitahin natin para dito po sa Bible study at marami po silang matututunan. Praise God. Let's pray. Heavenly Father, marami po salamat sa gabi ito. Minsan pa binigyan mo kami ng opportunity to be in your presence, to study your words. And we ask you, Father God, to refill us. Bless us, Lord. And refresh us with your Holy Spirit. Anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation para po maintindihan namin malalim na bagay na nagmumula sa iyo. Maraming po salamat, Panginoon. Sa gabi ito, we give back all the praises and the glory to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon. We welcome you, Holy Spirit. Teach us right now for the glory of the name of Jesus. Thank you, Heavenly Father. Amen, amen, amen. Okay, at ito pong ating theme song from Pastor Luis Boy Baldomaro. Ating matagal ng kaibigan, anointed writer, composer ng Ikaw ang Aking Buhay. Marami po siyang kantang magaganda. At anointed talaga. So, praise God, tayo po ay tumungo na sa ating topic. Topic po natin is the greatest love, the God kind of faith. Now, what is this God kind of faith? Pag-aralan po natin. So, purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos na ating pong patuloy na kinasasaligan ng ating panampalataya. Salamat sa Diyos na nagbibigay ng mga kapahayagan sa atin sa banal na Espiritu. Madali po mag-aral ng salita ng Diyos pero ang kailangan makuha po natin yung revelation knowledge, the Rhema Word of God. Ang Rhema Word of God or the revealed knowledge of God, yan po ang nagbibigay, nagbubunga ng pananampalataya sa puso ng tao. No? Not the Logos. The Logos is the whole Bible. In general, the whole Bible, the laws of God, the precept of God, the commandments of God, the whole Word of God. Yan po ang Logos. No? Whereas ang Rhema, Word of God, is the specific Word of God na ibinibigay sa iyo ng Diyos personal, revealing Himself to you through the Rhema, Word of God. No? At ang Rhema, Word of God ang nagpapalago po sa atin sa spiritual. Mabilis tayo lumago through the revealed knowledge of God or Rhema, Word of God. Hindi kagaya ng ordinary knowledge na puro sa isip lang ang punta. So, parang Logos, we can understand Logos, we can receive Logos, the Word of God in general, pero pwedeng nasa isip lang. Pagka ang Logos, yung informative knowledge na intindihan natin at sinampalatayan natin, bumababa po yan sa puso. And it becomes the revealed knowledge of God or the Rhema Word of God. Diyan po nanggagaling ang panampalataya sa Rhema Word of God. Sabi sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the Rhema Word of God. No? Okay. Yan, i-adjust ko. So, basahin po natin ating talata. Dito tayo mag-start sa John chapter 21 para maintindihan po natin what is this God kind of faith or what is this God's love. Ano? What is this God kind of love? Love ang topic natin because there are many kinds of love.
no? Nandyan ang agape love, nandyan ang phileo love, storge love, and eros love. Yan po ang na, na apat na, kumbaga sabihin nating madalas, no, na pag-usapan, or in general, these four kinds of love, major four kinds of love. Alam niyo kung ba't siya ito major four kinds of love? Ay ni-research ko about love sa Greek, napakarami palang love, hindi lang yung apat, napakadami. Kaya lang itong apat nito, ito yung yung major kinds of love, ano? At yung iba naman kasi kaya napakadami, nagbabranch na dito sa apat, ano? Sumasanga-sanga na. Saka natin pag-usapan. Basta dito tayo sa four kinds of love, no? Meron tinatawag na God kind of love, no? Ang God kind of love po is the highest kind of love, the greatest love, no? And that agape love agape love is the God kind of love. Ito yung love or pag-ibig na kagaya ng pag-ibig ng Diyos. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, sa ngayon ay meron tayo nito, faith, hope, and love. But the greatest is love. Yung love na yon ay yung agape, no? Sa ngayon daw, sabi Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 13, verse 13, sa ngayon nag-i-exist ang tatlong ito. Faith, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Pero sa tatlo, ang pinakadakila ay pag-ibig. Why? Kasi kapag tayo nasa langit na, nasa next life na tayo, sa new heavens and new earth, hindi na natin kailangan ng pananampalataya. Bakit? Kasi ang pananampalataya, ginagamit lang natin habang hindi natin nakikita yung ating sinasampalatayanan. We believe that our God exists. He is truth, real, no? Pero hindi natin nakikita. Ang basihan lang natin yung sinabi sa salita ng Diyos. Kaya tayo ay naniniwala that our God, the God of the Bible, is existing, no? He is the self-existent one. Meaning, pag sinabi self-existent one, walang nag-create sa Kanya, walang lumikha sa Kanya. He is the self-existent one, the sovereign God, the God who is in control sa buong universe. Okay, yan po ang ating Diyos, the God of the Bible. At sinasabi that our God is love, no? Ngayon, pagdating natin sa next life natin, sa new heavens and new earth, hindi na natin kailangan pananampalataya kasi makikita na natin face-to-face ang Diyos, no? Hindi na natin kailangan ang hope kasi yung ating inaasahan na makasama, inaasahan makita, ay kasama na natin sa buong eternity. Kaya sa araw na yun, sa panahon na yun, hindi na natin kailangan ang hope. Pero how about love? Sa panahon na yun, sa next life, kailangan pa ba natin ang love? O hindi na, kagaya ng faith and hope, kasi nandyan na, nakita natin, nakasama natin ang ating Diyos. Ang sagot, kailangan pa po natin ang love. Kung bakit sinabing, but the greatest of these three is love, kasi mawawala yung faith, mawawala yung hope, but God or love will continue to exist forever sa buong eternity. Alam niyo kung bakit? Because love is the divine nature of God. At sa totoo lang, sabi sa Bible, God is love. No? Love is God Himself. Siya yung pag-ibig. And 2,000 years ago, nung gusto ng Diyos mailigtas ang buong mundo, buong mankind, bumaba ang second person of the Godhead. God came down to our planet. And His name is Jesus. Jesus, the love of God, came down to our planet. He is love personified. Pag-ibig ng Diyos na nagkatawang tao. Okay. So, namatay siya para bayaran ang ating mga kasalanan. Namatay siya
para tayo ay kasamahin niya sa buong eternity at huwag na tayo parusahan. Namatay siya, binayaran ng ating mga kasalanan dahil ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sobrang mahal po ng Diyos ang buong sanlibutan, ang lahat ng mga tao. Mahal na mahal ng Diyos. Whether you're a sinner or a saint, God loves you so much. No? Sabi nung isang mga grupo ng mananampalataya, sabi nila, God loves only the elect, but not the sinners. Sabi ko, ang bihira, iba yung Diyos nyo. Yung Diyos namin, yung Diyos ng Biblia. God so loved the world. Sabi si John 3:16. Ang world, yan ang sinners. Kung hindi iniibig ng Diyos ang mga sinners, di tayo hindi maliligtas. Sinner ako, sinner ka rin. Nakalimutan yata nilang sinners din sila. Bago nila nakilala ang Panginoon, lahat tayo sinners. Kaya kung sasabihin natin na hindi mahal ng Diyos lahat ng sinners at yung elect lang, kaya nga naging elect ang mga Kristiyano because He loved us so much. From sinners to saint. From sinners to being elect by God. Okay, saka natin pag-usapan niya. Okay, basahin po natin ating talata. Medyo mahaba ito pero basahin natin. Linawin natin. Oh. Sabi po sa John chapter 21 verse 15, ito pong eksenang ito, senaryong ito, ay naganap nung si Jesus ay nabuhay na maguli. Pagkatapos sa ilang araw, ito, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. No? Pagdaong ng mga alagad sa pampang ng lake, nakita nila si Jesus. No? Nag-iihaw ng isda, nag-iihaw ng tilapia. Aray ka na, kain na kayo. No? Nagulantang talaga sila. Buhay ang Panginoon. No? Walang makapagsalita. No? It's too good to be true. Ang Panginoon Jesus na siyang ipinako sa krus na matay, ngayon buhay. At ito, pansin natin kung ano sinabi ni Jesus kay Peter. At pininpoint niya si Peter. John chapter 21 verse 15. Now when they had finished breakfast, kumain na sila, ano? When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, nagpapahinga na sila. Kinausap ni Jesus si Peter. Alam nyo, ang Panginoong Jesus nag-start ng ministry 30 years old hanggang 33. Sabi ng mga Bible scholars, 3.5 years na nag-minister si Jesus sa mundo. At ang first ministry niya is for the Jews, sa mga Hudyo. Then, nung siya'y nabuhay na maguli, in-expand ang kanyang ministry at inabot pati ng mga pagans o mga Gentile people. At tayo yun. Inabot na salvation. Ngayon, sabi ng mga Bible scholars, ang mga alagad ni Jesus, yung 12 na apostles, ay mga kabataan, puro kabataan. Ano? At marahil kaya si Jesus, paborito kausapin niya si Peter kasi siya yung isa sa pinaka-mature o pinaka-maedad na. May asawa si Peter eh. Pinakabata, pinakabunso naman, teenager pa lang, si John, the beloved. Lagi nakaakap yung kay Jesus, ano? Hindi humiwalay kay Jesus. So, sabi dito sa verse 15, John chapter 21, verse 15, now when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Peter said to him, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said to him, tend my lambs. Linawin natin. Sabi ni Jesus kay Peter, Simon, son of John, or Peter, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ano kaya yung tinukoy ni Jesus na, do you love me more than this? Sabi ng ibang mga theologians, ang tinutukoy yung kapwa mga alagad. Mahal mo ba ako ng higit sa mga kapwa alagad mo? Sabi naman ng iba, ang tinutukoy ni Jesus, kung mahal niya ng higit sa lahat, si Jesus, parang pinakita yung
Mahal mo ba ako ng higit sa buong mundong ito? O sa lahat ng makukuha mo sa mundong ito? Parang ganun daw. At meron namang isang school of thought na nagsabi, ang tinutukoy ni Jesus, hindi yung mga alagad, hindi yung buong mundo, hindi yung materialistic world o kung aluman, o yung blessing na makukuha sa mundo, hindi yon. Kinompare ni Jesus sa kanyang sarili kung mahal niya ng higit sa mga bagay niya. Alin yun? Mga isda, mga tilapia. Alam mo kung bakit may tanong ni Jesus, no? Tinukoy niya yung mga, I believe, yung mga isda ang kanyang tinutukoy. Bagamat silent ang Bible, sa akin personal na paniwala, yung mga isda, St. Peter's fish, kung tawagin ngayon, ay yung mga, ano yan, tilapia. Ano? Kung ba't tinukoy niya yun? Kasi, nung si Jesus ay napako na sa krus at namatay, ang mga alagad, ang kanyang mga apostles, kumbaga sa ano nawalan ng pag-asa. Kaya lahat sila kanya-kanyang taguan na, kanya-kanyang takbo at wala na ang ating tagapagtanggol, wala na ang ating Panginoon. No? Paano tayo magsusurvive? Back tayo to our old ways, doon sa pangingisda. Kaya sila Peter, yung ibang kasama niya na disciples mangingisda, bumalik sa pangingisda, no? Doon sa dating trabaho nila. Fisherman si Peter, no? At tandaan niyo yung first encounter ni Jesus kay Peter. Hindi pa kilala ni Peter si Jesus. Sabi ni Jesus, Brad, pwede ba mahiram ang bangka mo? Mag-preach lang ako. Dismayado, malungkot si Peter kasi I believe, madaling araw pa lang, nangingisda na siya pero wala siyang mahuli. Sige, pinahiram niya. Brad, pwede bang iusod-usod mo para wag ako maipit ng mga tao? So, inusod-usod doon sa lake. No? Sumunod si Peter. Pagkatapos ni Jesus mag-minister na mangaral sa mga tao, nilingon niya si Peter at sinabi, ihulog mo yung lambat mo dyan sa side na yan. Nako, kanina pang umaga, maghapon na po akong naghuhulog ng lambat dito mismo. Wala. Hindi ihulog mo. Wala nga ako dito. Ihulog mo. Okay. Parang si Peter na-challenge, sige, patutunayan ko sa inyo wala. Inihagis niya lambat. Bano inihagis niya lambat? Nako, bumigat. At hinihila ni Peter hindi na kaya sa sobrang dami ng mga isda. At halos magkandapunit yung lambat. Humingi na siya ng tulong sa mga dabarkads niya na fisherman din. Mga kasama, tulungan niyo ako. And I believe pinartihan naman ni Peter ng mga isda, yung mga isda doon. Tinulungan siya maihawin yung saksakan ng dami overflowing na isda. At nung makita ni Peter, this is a miracle. No? Tumisa kay Jesus at sabi niya, layuan mo ako. Ako isang taong makasalanan. Merong something na nakita si Peter kay Jesus. Alam niya, hindi ordinary man si Jesus. At pamula noon, yun ang first encounter ni Peter kay Jesus. Doon siya natagpuan ni Jesus sa pangingisda. At doon siya lumayo kay Jesus, bumalik siya sa pangingisda. Kaya nung siya ay muling tagpuin ni Jesus, pinaalala sa kanya, Peter, do you love me more than this tilapia? No. At sabi ni Peter, yes, Lord, you know that I love you. At sabi ni Jesus, he said to him, sandali po. Sandali po, may titinglan ng ako. At sabi ni Jesus, tend my lambs. Nagsimula si Jesus sa batang tupa, lambs. Alagaan mo ang aking mga batang tupa. Balikan natin tanong Jesus sa Greek.
no, sa wikang Grego. Peter, do you love me? Peter, do you agapao me? Ano? Sa Greek kasi itong love dito is agapao, no? Or agape. Ang sinagot ni Peter, yes Lord, you know that I love you. No? At sa Greek ay phileo. P-H-I-L-E-O. Phileo. Magkaiba ng, iba yung tanong, iba yung sagot ni Peter. Pero sa English translation, parehong love. No? Pero sa Greek, magkaiba. Ang tanong ni Jesus, Peter, mahal mo ba ako? With the agapao love. Agape love or agapao love. Yes, Lord, you know how much I phileo love you. No? Magkaiba. Now, pag aralan natin, ano ang pagkakaiba ng agapao sa phileo? Ang agapao or agape kind of love is the God kind of love, which is the greatest and the highest kind of love. Wala nang tataas, lalaki, dadakila pa sa pag-ibig na kagaya ng pag-ibig ng Diyos. At sinabi ni Jesus yan, wala nang dadakila sa ganitong klaseng pag-ibig, pag-ibig ng Diyos. Ang alin? Na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa iba. No? Yung ibigay niya ang kanyang buhay para sa ibang tao, para yung ibang tao ay mabuhay, kahit ibigay niya ang kanyang buhay, okay lang. And that is the God kind of love. Mabuhay ka lang kahit ako ay hindi. No? Yung buhay ko, binibigay ko sa iyo. Ikaw ay mabuhay kahit ako ay hindi. At nangyari yan. Si Jesus ang namatay para tayong lahat na sumampalataya sa Kanya ay mabuhay magpakailanman. So, linawin pa natin. What is this God kind of love or agape love? Ang God kind of love is the greatest love. Why the greatest? Kasi hindi po ito kagaya ng pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng tao or the human kind of love is phileo love. Ano itong phileo love? This is the natural human kind of love. Pag-ibig sa kaibigan, pag-ibig sa best friend, pag-ibig sa girlfriend, pag-ibig sa boyfriend, no? Pag-ibig ng magkasintahan, pag-ibig ng tao. Yan po ang phileo love. Ang agape love, pag-ibig ng Diyos. Now, ano ang difference ng dalawa? Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagsasawa. Ang pag-ibig ng tao, the phileo love, laging or hindi mo maasahan forever. Nagsasawa. Ang God kind of love is unselfish. Hindi makasarili. Ang phileo love sometimes is selfish. At nakasentro sa sarili. Yan ang pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagsasawa. Ang pag-ibig ng tao, the phileo love, nagsasawa. Habang maganda yung girlfriend, love. Pag tumanda na, hindi na love. Lagablab. Ngalingal sunugin. Hindi. Ang pag-ibig ng tao, may pagkapilyo. Siguro doon galing yung salitang pilyo. Bakit? From the word phileo. Pilyo. Bakit? Pag nakakita na ng ibang iibigin, papalitan na yung unang minahal. Kasi may nakita ko na mas mamahalin ko. Kita nyo ang difference? Ang pag-ibig ng tao, pwede kang iwanan, pwede kang ipagpalit. Ang pag-ibig ng tao, minsan nagyayari yan dahil merong ibang intensyon sa puso ng taong umiibig. No? Merong ibang motibo. No? Love ngayon, bukas hindi na. Love ng taong yon kasi very famous yung kanyang nilove. Pero nung naglaon, nagsawa na ay pinalitan na. May pagka-phileo talaga. The phileo
or human kind of love. Nagbabago yan. Hindi mo maasahan yan. But the God kind of love or agape love will remain forever. Merong love na totoong forever. And that is the God kind of love. Na hindi nagsasawa. Ang God kind of love, umiibig kahit walang makukuha sa'yo. Walang mapupurbitso sa'yo. Gaya natin, inibig tayo ng Diyos nung wala naman tayong maibibigay sa Kanya. Wala naman siyang mapupurbitso sa atin, pero minahal tayo, inibig tayo ng Diyos ng wagas na pag-ibig para kasamahin tayo sa buong eternity. Hindi tayo karapat-dapat, pero inibig pa rin tayo ng Diyos. That's the God kind of love. Ang phileo love, the human kind of love, mahal ka lang kasi may napapala sa'yo. No? Pero pag wala na napapala sa'yo, pwede ka nang palitan. And that is the human kind of phileo love. May pagkapilyo talaga. And next kind of love is the storge love. Ang storge love, yan yung pag-ibig sa pamilya. Pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa mga kapatid. That kind of love is storge love. S-T-O-R-G-E, storge. And next, pinakamababang love is the eros love. Anong eros love? Sexual love or sexual desire. Lust. Ang love na yan ay nakabatay lang doon sa kanyang nakita. Uy, sexy ito, maganda ito. At nagpo-produce ng lust doon sa kanyang pag-iisip. Kaya gagawin niya lahat para mapasa kanya yung kanyang nilalab o iniibig with the eros kind of love. Pero siya ay attracted lang physically because eros love is physical attraction, lust, sex, sexual love. So, yan po yung apat na uri ng pag-ibig. Marami pang klaseng pag-ibig pero hindi natin tatalakay na. Ito yung mga major kinds of love. The highest kind of love is agape, then phileo, the natural human love, then the family love, storge, love for friends, love for family, love for parents, storge, love for a friend, best friend, girlfriend, phileo, and physical attraction na love. The eros love. Okay? Now, dito, balikan natin tanong ni Jesus. Peter, do you love me with the agape love, with the God kind of love? Ang sagot ni Peter, yes, Lord, I love you. You know that I love you with the natural human love. Mataas yung sinabi ni Jesus, the highest kind of love. Ang sagot ni Peter ay below. Mababang uring love. So, hindi niya naabot yung standard ng pag-ibig ng Diyos. Hindi naintindihan ni Peter, hindi siya aware. Ang naisagot niya ay, I love you with the human kind of love. Peter, mahal mo ba ako ng gaya ng pag-ibig ng Diyos sa iyo? Opo, Panginoon, mahal kita. Alam niya, mahal kita na gaya ng pag-ibig ng tao. Okay, alagaan mo ang aking maliliit na tupa. Verse 16, Jesus said to him again, the second time, Simon, son of Jonah, do you agape or agapao me? Do you love me with the God kind of love? And Peter said to him, yes, Lord, you know that I love you. I love you with phileo love, with the human kind of love. He said to him, Jesus said to him, shepherd my sheep, pagpastulan mo ang aking mga tupa. From alagaan, tend my lamb, alagaan ang maliit na tupa hanggang sa nung lumaki na, pagpastoran mo ang aking mga tupa. No? At sabi ni Jesus, do you love me with the highest kind of love, with the God kind of love? Sagot ni Peter, yes, you know, Lord. You know, Lord, that I love you with the human kind of love. Phileo love. No? Ganun ba? Sige, pagpasturan mo ang aking mga tupa. Verse 17, Jesus said to him the third time, third time na, ang gustong makita at marinig ni Jesus kay Peter ay yung sagutin siya, tapatan siya doon sa laki ng pag-ibig niya. Pag-ibig
niya kay Peter. Tapatan yung pag-ibig ng Diyos, tapatan ng tao. Pero hindi maabot ng tao ang standard ng pag-ibig ng Diyos. Kagaya na na-experience dito ni Peter, hindi niya maintindihan ang Panginoon. Hindi niya maabot yung God kind of love. At ang sinasagot niyang palagi ay ang the human kind of love. Kaya the third time, nung nakita ni Jesus na hindi maabot ni Peter yung kataasan ng pag-ibig ng standard ng Diyos, alam niyo nangyari, basahin natin verse 17. Jesus said to him the third time, Simon, son of John, do you, iba na po ang tanong dito, di ba ang dalawang beses tinanong Jesus, do you love me with the agape love? With the highest kind of love? With the God kind of love? Sagot na sagot si Peter, Lord, alam mo, alam mo na iniibig kita na gaya ng pag-ibig ng tao. Hindi maitas si Peter, hindi rin nga maintindihan kung ba't inuulit-ulit ni Jesus. Nagtataka na si Peter. Pero ang punto ni Jesus, iniibig mo ba ako ng pinakamataas na uri ng pag-ibig? Sinasagot ni Peter, oh Lord, alam mo, iniibig kita ng pag-ibig ng tao. Nung makita ni Jesus talagang walang chance si Peter na sagutin siya at abutin yung standard ng Diyos, standard ng pag-ibig ng Diyos, last na tanong ni Jesus, third time, Simon, son of John, do you phileo me? Peter, ito last na tanong sa'yo, iniibig mo ba ako gaya ng pag-ibig ng tao? Bumaba ang Diyos, si Jesus, sa level ng tao. Hindi maabot ni Peter yung standard ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya mismo ang bumaba sa level ng tao. Para maabot ni Jesus ang tao, si Peter, at para maintindihan ng tao ang Diyos. Bumaba ang Diyos sa mataas na kalagayan. Ganyan po ang ginawa ni Jesus para maintindihan siya ng buong sanlibutan, para maintindihan siya sa kanyang pagparito. Jesus, who's God, became a human being. He became a man para maintindihan siya ng tao. Kailangang maging tao si Jesus. Hindi maabot ng standard, hindi maabot ng religion ng tao ang standard ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya na ang bumaba sa standard ng tao. Kaya yung huling tanong ni Jesus kay Peter, Peter, iniibig mo ba ako ng gaya ng pag-ibig ng tao? At hindi pa rin mag-gets si Peter. At si Peter ay nalungkot, nasaktan. Peter was hurt, no? Sabi dito. Peter was hurt or distressed. No? Nagtaka na si Peter. Nalungkot siya. Because he said to him the third time, do you love me? Huh? Inibig mo ba ako ng pag-ibig ng tao? Dalawang beses nagtanong si Jesus, inibig mo ba ako ng gaya ng pag-ibig ng Diyos? Hindi maabot ni Peter, kaya si Jesus bumaba. Okay, iniibig mo ba ako na gaya ng pag-ibig ng tao? Hindi pa rin maintindihan Peter at nalungkot na lang si Peter. At sabi ni Peter, and he said to Jesus, Lord, you know all things. You know that I love you. No? I phileo you. Sabi ni Jesus, okay, alagaan mo ang aking malalaking tupa. Anong lesson makikita po natin dito? Ganito ang pagsaklolo ng Diyos sa sansinukob sa buong sanlibutan. Nung ang mga tao ay naghanap sa Diyos and using their faith, their religions, na hindi naman maabot-abot ang Diyos, ang daming religions of the world, hindi naman makaabot sa standard na ina-expect ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya ang bumaba at nagkatawang tao.
At siya na rin yung namatay, nagbayad ng ating mga kasalanan upang sa gayon maabsuelto tayo sa pagkakasala na sa gayon hindi na tayo parusahan sa next life natin. Kung hindi tayo inibig ni Jesus at tayo pinabayaan na, ang kahihinatnan po ng future natin, we will all be judged by God, no? And will be thrown into the lake of fire. At yun ay forever yung lake of fire na buhay ang mga senses ng mga tao, hindi naman mamatay-matay. Pero hindi na tayo pupunta doon kasi inibig tayo ni Jesus. At ang hiningi ni Jesus nung pinresent niya ang gospel of God's love, ang ini-expect o hinintay ng Diyos sa tao ay lumapit sa Kanya at abutin ang regalo na ibinibigay ng Diyos, eternal life. Pero nakakalungkot, hindi po lahat ng tao sa mundo ay inaabot at tinatanggap ang gift of eternal life from the Lord Jesus Christ. Many are still resisting, many are still don't want to come to Jesus. Marami pa rin ang ayaw manampalataya. At kung magkagayon, hindi nila pwede sisihin ang Diyos pag dumating ang judgment day at maputol na ang kanilang buhay sa mundo, haharap sila sa Diyos. Hindi para maligtas, kundi para ipakita ng Diyos ang future na kanilang kahihinatnan. And that is the lake of fire. Okay. Ano itong God kind of love? God kind of love is the nature of God, no? So tingnan po natin sa 1 John chapter 4 verse 7, no? 7 and 8. Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves has been born of God and knows God. The one who does not love does not know God, because God is love. Mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang sino man na umiibig, ay ipinanganak sa Diyos, na born again, at nakakakilala sa Diyos. Why? Because God is love. So may binanggit dito na everyone who loves has been born of God. At sino mang umiibig o lumalakad sa pag-ibig ng Diyos, siya ay pinanganak sa Diyos, born from above, pinanganak na mag-uli sa Diyos. So ang ibig ko sabihin, the acid test that will prove that you are a child of God or a son of God, the acid test is love. Pag ang isang mananampalataya, kahit sabihin niya siya'y born again, anak ng Diyos, active sa church, may ministry sa church, kahit sabihin pa niya siya'y pastor, pero hindi siya nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos, questionable ang pagiging born again niya. Baka hindi pa siya born again. Baka nananatili siyang born again. Ang taong tunay na alagad ng Panginoon, ang taong tunay pinanganak sa kaharian Diyos na born again, na bagong pagkatao. Kaya niyang ibigin ang taong hindi kaibig-ibig. Kaya niyang ibigin at patawarin ang mga taong gumawa ng masama sa kanya. Kaya niyang ibigin ang kaaway. Kaya niyang patawarin ang tao na nakit sa kanya. Kaya niyang patawarin. Why? Because he's no longer ordinary human being. He is now a son of God or child of God. Ang mga anak ng Diyos, mga pinanganak sa kaharian Diyos, hindi kayo ordinaryong tao. Kayo mga tao na pinamanahan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at kayo mabubuhay magpakailanman kasama ng Diyos. Hindi na tayo kagaya ng mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, sinners of this world, na ang kahihinatnan nila ay eternal lake of fire,
forever do sila ito torture. Masaklap ang buhay ng taong nire-reject ang only Savior of the world. Masaklap ang buhay na. So, ang acid test or palatandaan, para mo malaman kung isang tao ay pinanganak sa kaharian ng Diyos, kung isang tao ay tunay na alagad ni Jesus, kung siya ay lumalakad sa pag-ibig ng Diyos, kung siya ay merong pag-ibig ng Diyos, agape love. Tandaan nyo si Jesus ay napako sa krus. Bago siya mamatay, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Nakuha pa ni Jesus na patawarin yung mga taong nanakit sa kanya physically. Ang kanyang sugat sa katawan, buong katawan, deform ang kanyang itsura dahil lahat ng sickness and disease sa ating mundo, past, present, future, kinarga ni Jesus sa kanyang sarili. Even our sins, the sins of the world, ang bigat sa krus, dala-dala ni Jesus. Buhat-buhat niya ang kasalanan ng mundo, pati na lahat ng curses sa mundo, at lahat ng sakit, karamdaman sa mundo, dala-dala ni Jesus sa kanyang katawan. At sabi sa aklat ng Isaiah, pag tiningnan mo si Jesus, hindi siya mukhang tao. Anong itsura niya? Possible na siya ay deformed. Mukhang alien, mukhang ibang creatures. Wasak ang kanyang itsura dahil sa namamaga, deformed, at ang kanyang katawan tigmak ng dugo at sugat. At sabi sa aklat ng Isaiah, pag tinignan mo si Jesus, is just like one wound. One big wound. Isang malaking sugat. Bakit? Hindi mahulugang karayong ang sugat o pagdaloy ng dugo sa kanyang katawan. Walang sinabi ang The Passion of Christ na pelikula. Yes. Kasi tandaan nyo, hindi po totoong 39 stripes ang tinanggap ni Jesus. I believe hindi totoo. Sa mga Jew, 40 stripes minus 1. No? Kaya Jew, 39 stripes. Pero tandaan nyo, hindi Jew ang nagparusa sa kanya. Hindi Jew ang pumalo sa kanya. Ang pumalo sa kanya yung mga berdugo, malaki katawan, na sadista, sanay pumatay, at nauuhaw sa dugo ng tao, sa dugo ng kanilang mga kalaban. Mga berdugo yan. Sila yung tagahampas. Sino sila? Sila ang mga tagahampas, taga-torture, na mga bilanggo. Sila yung mga Roman soldiers na ang kanilang assigned trabaho, pagbutihin ang pagpalo. No? At ang pamalo ay 9 cat's tail. No? Balat na siyam, kung tayo 9 cat's tail, na may nakakabit na mga scrap metals. Kaya pag inihagupit sa katawan, talsikan ang laman. Sabi nung scholar, I think Dutch scholar yon, Bible scholar, si Delitzsch, isa sa mga Hebrew scholar sa Hebrew. Yung time na yun daw, according sa history, maraming dumadaan sa hampasan, kagaya na si Jesus. Yung iba hindi na nakakaabot sa krus. Bakit? Yung iba lumalaglag na mga bituka, laman loob. Kasi paghataw sa likod, isa pumupulupit sa katawan, paghilang gano'n, wak-wak, nauhulog na yung mga laman loob. At inisper ng Ama, hindi hinayaan mangyari yun para si Jesus makabot sa krus. At doon sa krus, bigyan ng pinali ang ating kasalanan. Binayaran niya ang kanyang dugo ang ating pumakasalanan sa krus. And He died on the cross. But after the third day, He rose again. Yun ang kanyang victory ng Diyos na ipinapasa sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Kaya mga mananampalataya ay destined to win every battles of life. We are more than conquerors. Kasi nagtagumpay si Jesus ating Panginoon, kaangkas tayo sa tagumpay niya. So, balik tayo rito. Sabi, the one who does not love does not know God because God is love. Ang mananampalataya na hindi marunong umibig, hindi niya kilala ang Diyos. Why? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kaya si Jesus sa cross,
nakuha niyang patawarin ang mga kaaway at yung mga nanakit sa kanya. Bakit? Because the God kind of love, kaya niya na patawarin ang sino mang taong gumawa ng masama sa kanya. At madalas, testing tayo ng Diyos, padadaanin tayo sa test na yan. Bibigyan ka ng tao, mang-aasar sa'yo, gagawa ng pananakit sa'yo, sisirain ka. Titingnan ng Diyos ang reaction mo. If you will love and forgive that person, or you will hate him, at gagantihan mo siya. Alin man sa dalawa. The choice is yours. Sa ganang akin, susundin ko yung attitude ni Jesus na pinatawad niya ang kanyang mga kalaban. At kung kaya natin gayahin yung ginawa ni Jesus, matatawag kayo na tunay na ikaw ay anak ng Diyos, anak ng pag-ibig. Tandaan niyo si Stephen, nung siya nangangal, pinagbabato siya ng mga Jew hanggang siya mamatay, pero nung siya naghihingalo na, duguan, nanalangin siya sa Ama at sabi niya, Ama, Lord, wag mong ilagay sa kanila ang mga kasalanan ito. Forgive them, Father. Inihingi niya ng tawad yung mga bumato sa kanya. Sakit kayo mga bato. Tama ka na isang batong ligaw na bato sa ulo, mapapakutsinta ka eh. Puto at kutsinta eh. Yung pa, lalaki ng bato, basag ang bungo ni Stephen. Na siya naghihingalo, inihingi pa niya ng tawad. Alam niyo ba na meron din disciple si John the Beloved na naglaon, naging matinding mangangaral ito, ang pangalan niya ay Polycarp. Nung nahuli si Polycarp, dahil sa pangangaral sa salita ng Diyos, itinali siya sa kahoy at siya ay sinunog. Sinilab siya. At nung siya ay nasusunog na, sumigaw siya ng tinig na nagsasabi, Panginoon, patawarin mo sila sa mga ginawa nilang ito sa akin. Kita nyo, sino ito si Polycarp? Sino ito si Stephen? Sila ang mga tunay na alagad ng Panginoon na nakarana sa pag-ibig ng Diyos. Sila yung mga manampalataya na pinuspos ng Diyos ang kanyang pag-ibig that even their enemies, they are willing to forgive even their enemies. Kaya niyo bang gawin yun? Pag sinabi niyo, hindi ko kaya, naku, baka hindi ka pa napapanganak maguli. Kasi nga, ang acid test, if you are really born again, is if you're walking in love. Sabi nila, everyone who loves has been born of God. Ibig sabihin, na-born again. Yung mga umiibig. Kasi na-born again. Pag hindi ka pa na-born again, hindi mo kayang gayahin yung ginawa ni Jesus. Hindi mo kayang gayahin yung ginawa ni Stephen at ni Polycarp. They forgave their enemies. Okay. At dito, malalaman din natin kung sino ang talagang ligtas na, kung sino may eternal life. Ikaw ba, alam mo may eternal life ka na? Ako, alam ko ba may eternal life na ako? Gusto niyo malaban ang acid test? Pan-testing kung ikaw ay merong buhay na walang hanggan, kung ako may buhay na walang hanggan. Ito, 1 John chapter 3, verse 14. Ito, verse 14. We know that we have passed out of death into life. Sa NIV, we know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Dito, malalaman mo kung ikaw may buhay na walang hanggan na. Ang alin? Pag ikaw'y nakukuha mong lumakad sa pag-ibig, sa kabila ng salasalabat na pagsubok, testing sa iyong patience, testing sa iyong attitude, testing sa iyong pagpapasensya, testing sa iyong tunay na pag-ibig sa Diyos. Ano mga testing niya? Darating yan sa buhay natin. To test our faith, to test our love, to test us if we are truly His disciple. At ang palatandaan, the mark of a true disciple, He is love. He is living, he is walking in the love of God.
na ano pa, hindi niya kayang hindi patawarin ang sino man nagkasala. Ibig sabihin, kaya niya, immediately kaya niyang patawarin. Because He is full of God's love. Kapag hindi mo pa kaya patawarin yung mga taong gumawa sa iyo masama, ibig sabihin, hindi ka patunay na anak ng Diyos. You are still part of this evil generation, still part of this world. And you still living or practicing bitterness, anger, resentment, hatred, at lahat ng yan hindi sa Diyos. But if you are truly born from above, pinanganak sa Diyos, pinanganak sa kanyang Diyos, nilagyan ka ng Diyos ng divine nature inside of your very being. And that divine nature is God's love. Na noon hindi mo kaya magpatawad sa mga taong nanakit sa'yo, pero ngayon nagtataka ka, bakit anumang masama ang gawin sa'yo, kaya mo silang patawarin. Why? Because you have now the divine nature of God, which is love. Kailan ka nagkaroon yan? Nung ikaw ay na-born again. See? Kaya sinasabi ko mga kapatid, ang palatandaan ng isang tunay na anak ng Diyos ay kung ang isang mananampalataya o alagad ay nabubuhay lumalakad sa pag-ibig. But if you're not walking in love, at ang ugali mo ay masama, at ang ugali mo hindi ka marunong magpatawad, naku, lumapit ka sa Panginoon. Sabi mo, Lord, reveal myself, Lord. Reveal to me myself. I-expose mo sa aking sarili ang aking sarili. Baka may nagagawa ko na hindi ko nakikita sa sarili ko. And God will reveal yourself to you. Siya ang revelation. Ngayon, tingnan po natin ang John. Aklat ng John, chapter 13, verse 35. Tingnan nyo ang sabi ni Jesus, sa kanyang mga alagad. I am giving you a new commandment. Nagbibigay ako sa inyo ng bagong utusan. That you love one another, just as I have loved you. That you also love one another. Ulitin natin. Ngayon, nagbibigay ako sa inyo ng bagong kautusan. Anong kautusan ito? Na inyong ibigin ang bawat isa. Gaya naman ng pag-ibig ko sa inyo. Gayon din naman, ibigin ninyo ang inyong kapatid gaya ng pag-ibig na binigay ko sa inyo. Verse 35. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Ang buong mundo, ang lahat ng mga tao, malalaman nila, makikilala nila kayo na kayo'y mga tunay na alagad ko kung kayo ay nagsisiibig sa bawat isa. If you love for one another. Kaya ang palatandaan, if you are really born from above, if you are really a son of God or a child of God, you must walk in the God kind of love. You must live the life of Christ. You must live a holy life. Life that is full of His love. Na ang pag-ibig na yan, na nagpupursige sa bawat isa atin, na abutin natin yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos at ipakilala natin ang tanging tagapagligtas dahil ayaw natin na sila ipupunta sa impyerno because we love them so much gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin nung tayo ay tinawag ng Diyos. Tayo lahat ay makasalanan pero naawa ang Diyos, inibig tayo, pinatawad tayo na walang hanggang kapatawaran dahil minahal tayo ng Diyos. Ganyan din ang pag-ibig na gusto ng Diyos i-demonstrate natin. To forgive those people who hurts us, to forgive our enemies, to forgive those people na hindi kaibig-ibig.
sapagkat inibig tayo ng Diyos, ganun din, nung tayo hindi rin kaibig-ibig. So, mga kapatid, this is the God kind of love. No? Hindi nagbabago, hindi nagsasawa, at handang mamatay, handang ibigay niya ang kanyang buhay para sa iba. The God kind of love is not a selfish love. Hindi kagaya ng phileo love na siyang selfish love. No? Ang pag-ibig ng Diyos hindi namimili ng iibigin. Hindi kagaya ng pag-ibig ng tao na namimili ng gusto lang niyang ibigin. At sinabi rin ng Panginoon na mag-ingat kayo sa, ito, huling panahon na kinaroon natin. Sa panahon ngayon, marami magsusulputan na mga mangangaral, mga false prophet, wolves in sheep clothing, mga wolves, mga lobo na handang manakmal. Pero sila ay nabibihisan ng damit ng tupa. No? Yung balat ng tupa, isinaklob nila sa sarili na nagpapanggap sila'y maamong tupa. Pero damit lang pala yun. At kapag tinanggal ay isang lobo, isang mabangis na asong bundok, asong gubat, wolf, na nangangain ng mga tupa. Yan ang sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga false prophet na darating. They are wolves in sheep clothing. At sinabi ni Jesus, paano nila sila makikilala that they are wolves in sheep clothing? By their fruit, you shall know them. Sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Ano yung bunga na sinasabi ni Jesus? Ang bunga nila na the fruit of the Spirit, Galatians 5:22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang bunga na tinutukoy ng Diyos na dapat makita sa isang tunay na mangangaral kung siya talaga ay mangangaral sa kaharian ng Diyos or siya ay wolf in sheep clothing. Dapat meron siyang fruit of the Spirit. And what is this fruit? Tapasin nyo, the fruit of the Spirit is. Hindi sinabing are. Hindi rin sinabing fruits. Hindi plural. Singular lang. Fruit. No, kaya bago nagbabasa ng Bible, sabi ko, typographical error lang. Kasi sabi dito, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ang dami siya. Pero bakit singular? Yung pala mali ako, hindi typographical error. Ang fruit actually is isa lang. Ano yun? The fruit of the Spirit is love. Ang mga manuscripts ng araw, wala pong comma, walang period, walang dash, lahat capital ang font. Walang small letter, small font, wala rin period, walang mark, walang comma. Tuloy-tuloy. Kaya kung akong gagawa ng translation ito, ang sasabihin ko ganito, but the fruit of the Spirit is love. Love lang. Isa lang, love. And, kapag meron ka na nitong love nito, you will experience joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Magmamanifest ang 9 fruit of the Spirit sa buhay mo kung totoong ikaw ay pinanganak sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ano itong fruit of the Spirit? Love. Ano itong fruit of the Spirit? Sa isang simple salita, this is the Christ-like character. Madali maintindihan. It's the Christ-like character. Kaya kung isang mananampalataya, even a preacher, hindi nakita ng Christ-like character, hindi siya tagalangit. Tagalupa siya. Hindi siya tunay na mangangaral. He is wolf in sheep clothing. Ako'y napauwa. Doon sa isang nakita ko sa YouTube, hindi ko sasabihin ang pangalan ng pastor ng church na yun. No? Na pinakita doon sa YouTube na may lumapit na may edad ng mama.
Habang nasa pulpit yung pastor, hindi ko alam kung nagsisimula na siya mag-preach, whatever, kung ano, o mag-i-start pa lang, o ano. Merong nakita kong lalaki na lumapit dire-diretso sa pulpit. At sinigawan nung pastor, "Hey, you! Get out of here! No, I just want prayer. I'm going to give you prayer requests. I just want to be prayed for." Maaaring may malaking problema yung mama. No? Pero alam niyo yung ginawa ng pastor? Get out of here! Pinagalitan, sinigawan. Out! Get out! Get out! Sabi nga, pastor ako ng ano, I'm a pastor of, binanggit yung denomination. Hindi ko nababanggitin. At hindi ako kagaya ng mga Pentecostal people. Binanggit pa mga Pentecostal. Binanggit yung denomination niya. Hindi ako papayag na may tao basta pupunta, lalapit sa akin dito sa pulpit and will take over the pulpit. No. Sabi naman, I just want to be prayed for. Meron siyang mabigat na problem, pinalayas. Ang nakakaawa pa, alam mo. Pinadampot siya sa mga, asar yata, o dikop, o mga security. Dinampot siya, kinaladkad palabas. Sabi ko, isa pa naman itong mga security nito na binitbit yung mama na edad na tao. Binitbit pa pala, akala mo i-criminal, tinapon sa labas. Sabi ko, grabe. Itong taong ito, hindi naman lalapit doon sa pulpito. Kung hindi mabigat yung kanyang dinadala, baka kailangan niyang, baka may emergency o ano na. Talagang nilapitan niya at tinawag ng pansin ng pastor. Kay Jesus niya gawin yan. Hinto si Jesus. No? No, si Jesus ay nagmi-minister at dire-diretso lakad, sumigaw yung bulag, "Son of David, mahagmag ka sa akin." Patahimikan nyo nga yan. Huminto si Jesus. Nakuha yung attention niya. Sabi niya, dali niya sa akin. Kasi alam ni Jesus nangangailangan, kaya sumigaw, "Son of David, help me." So itong taong ito na nasa YouTube na lumapit doon sa pastor, nangangailangan ng tulong, pero ang ginawa, minura, pinagalitan, sinigawan, "Get out of my church! Get out of here!" Sabi ko, grabe. Sabi ko, no wonder kung ba't itong pastor na ito, napanood ko rin sa YouTube, bangag-bangag yung mukha niya, putok-putok. Alam niyo kung bakit? Pinara daw siya ng mga authorities o mga pulis. Sabi na, pinara siya. At tiningnan, siguro namukhaan siya. At I think nagpakilala siyang pastor siya o ano. Alam nung ginawa, kilaladkad daw ng mga pulis at binugbog sa labas ng sasakyan. Bugbog sarado. Kaya siya nagfile yata siya ng demanda. Hindi ko na alam kung ano nangyari doon. Yan yung pastor na nagsabi, "Get out of here!" Ay sabi, at maraming mga churches o mga countries na blacklisted siya, nireject daw siya. Nabasa ko sa mga comments. Those countries rejected him because of his attitude. Sabi ko, grabe, pastor ito, may ganitong attitude, hindi siya dapat magpastor. Hindi siya mapagmahal sa tao. Pag ikay pastor, dapat mapagmahal ka sa tao. Hindi ka mamimili. So, kaya pala, sabi ko, siguro, namukhaan ito, may atraso ito doon sa isa sa mga pulis o isa sa mga kaibigan ng mga pulis. Nung namukhaan siya, eto na. Binugbog siya, bugbog sarado, putok-putok yung mukha niya. Sabi naman niya, nagtataka ako, wala naman akong kalaban, hindi ko naman kaaway itong mga ito, pinagbubugbog ako. Bigla na lang daw siya pinagbugbog. No wonder. Baka isa doon sa mga pulis, baka umatin ng ano niya o baka... Pero sabi niya, mga pulis daw eh. Sa Amerika po ito nangyari. Ewan ko na kung ano nangyari. Wala na tayong pakialam doon. No? Kung mga nangyari sa pulis, hindi ko na nasundan.
Same person. Siya yung umakto na kawalang pag-ibig sa kapwa-tao. No? Kung kay Jesus mo ginawa yun, never na gagawin ni Jesus yung paalisin ka. No. Sabi niya, okay, come over here. Anong kailangan mo? Panginoon, pag-pray mo yung anak ko, nasa panganib. Tutugunin siya ni Jesus. Why? Because Jesus is full of compassion. Jesus, the Son of God, is full of love. He is love personified. Kaya ang tanong, gagaya ka ba doon sa pastor na yon na nanigaw, pinagalitan at pinalayas yung hihingi lamang ng prayer doon sa pulpit? Kagaya ka ba niya o kagaya ka ni Jesus na lahat na lumalapit sa akin, sinabi ni Jesus, lahat na lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. Okay, let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi to sa aming po Bible study. Dalangin po namin na ma-share po namin ito para sa iba to learn more about who you are. You are love. To learn more about the fruit of the Spirit, about the highest kind of love, greatest love, agape love. Maraming po salamat, pagpalain mo po ang bawat isa na naka-attend sa aming Bible study. Dalain po namin, ma-share po namin ito sa iba pa, sa aming loved ones, sa aming friends in abroad, sa lahat po ng mga kaibigan namin, and even to our pastors, Lord, yung merong taga-ibang church, bless them, Lord. Salamat po, Ama, sa gabi ito, pagpalain mo ang lahat ng kasama namin, and those who are sick, let them be healed in the name of Jesus. And may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' mighty name. Amen. Shalom. So don't forget to like this video. Don't forget to share this video. Paggamit tayo sa Panginoon. Sa Friday po ulit, God bless.